Napakaraming mga OFW ang nagtatanong at nag-alala kung mahirap daw ba gumawa ng bagong ang gagawin ng DMW na simula sa unang araw ng 2026 ay gagawin ng UEC or pag-isay ng UEC sa e-travel. So ang e-travel QR code na ang magiging or magsisilbing UEC natin. Pwede pa yung mapaaga, depende na lang sa magiging resulta na ginagawa nilang pilot test run. Actually guys, hindi naman siya gaano kahirap kung nakapag-register na kayo sa e-travel. Dahil sa kasalukuyan nga ay ginagawa na natin ang gustong ipatupad ng DMW dahil kapag nag-register kayo sa e-travel departure card kapag pabalik o papunta kayo sa ibang bansa as documented OFW ay makikita na ang UEC information sa e-travel departure card registration. So, ginagawa na natin guys, kaya huwag kayong masyadong ma-stress. Pero, ang pinagkaiba lang na ipapatupad ng DMW simula sa unang araw ng 2026 ay aalisin na ang UEC or ang papel na UEC. Dahil nga, gagawin na nila itong paperless. Eto ngayon ang tanong ng maraming OFW. Na ngayong aalisin na nila ang papel na UEC, mawawala na rin ba ang terminal fee cash refund para sa mga OFW? Ang sagot dyan guys ay siguro ay hindi naman mawawala ang terminal fee cash refund para sa mga OFW. Pero yan nga ang hintay nating update sa DMW kung ano na ang ipapalit sa UEC para ipakita sa mga airline staff para makapag-claim ng terminal fee cash refund. Actually, okay na nga saan ang printed UEC at dito na sanay ang mga OFW. So, ano ang maiisip nilang ipapalit sa UEC para makapag-claim ng terminal fee cash refund ang mga OFW? Ang dapat nga na inaalis ay e-travel, hindi ang UEC. Dahil ang UEC, kung hirap makakuha ang isang OFW online, ay pwede sumadya sa pinakamalapit na PO office sa lugar nila. Okay naman sa POA desk na matatagpuan sa NAIA or sa Clark International Airport. Pero sa e-travel, ay hirap na hirap ang maraming OFW lalo yung may mga edad na. So yung iba ay ginagawa ng business na nagpapabayad para igawa ng e-travel registration ang mga OFW. So ngayon mas mapupush ang mga OFW lalo yung mga hindi na marunong na magbayad para magawan sila nito dahil kasama na dito ang UEC. At tanong pa ng mga OFW na kung gagawin ng UEC ang e-travel, so, meaning daw ba nito ay hindi na kailangan mag-register sa e-travel arrival card kapag uuwi sa Pilipinas? Ang sagot guys ay required pa rin mag-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card. Dahil guys, kapag uuwi sa Pilipinas ay no UEC ang lalabas dyan. Ganun pa rin kapag nagre-register tayo. Dahil nga ang UEC ay ginagamit papunta sa ibang bansa. So, ang UEC ay lalabas sa e-travel departure card registration kapag papunta o pabalik na sa ibang bansa ang isang documented OFW. Basta kung isa kang OFW, ang ilalagay nyo sa purpose of travel ay OFW, pauwi man sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa. At eto pa, paano naman daw kung hindi lumalabas ang UEC information sa pag-register sa e-travel departure card kapag pabalik na sa ibang bansa? Dahil may mga case na ganito na hindi lumalabas ang UEC information na kung noon ay okay lang dahil meron ka namang may papakitang printed UEC. Pero ngayong aalisin ang printed UEC, ano ang gagawin ng DMW kung hindi lumalabas ang UEC information sa e-travel? At ito pa, ang last na tanong ng mga OFW. Paano naman daw kung hirap makapag-register sa eGov app? Dahil maraming OFW ang nagkakaproblema na hindi nakakapag-register sa eGov app. Ako nga na ilagay ko na lahat ng impormasyon ko, pero ang lumalabas, hindi raw ako OFW. So, ano ang gagawin dyan ng Department of Migrant Workers? Kung hindi makapag-register lahat ng mga OFW sa eGov app, ano ang solusyon nila para makakuha ng UEC na pinag-isa na sa e-travel? So, yan ang mga update na hintayin natin sa DMW. So, maghintay-hintay lang tayo ng mga update bago natin malalaman kung ano ba ang pinaplano nilang gawin or kung ano ang proseso sa pagkuha nito. At sa mga nagtatanong naman kung kailan pa daw ba ng bagong Polo verified contract kapag sinimula na ang UEC na kasama na sa e-travel. Ang sagot guys, kung dati ka ng documented OFW at may record ka na sa DMW, ay hindi na kailangan ng panibagong Polo verified contract. Pwede na lang kung meron kang employment changes, for example, nag-change employer,
nag-change position at iba pa, ay required ang Polo Verified Contract para ma-update ang record nyo. Basta guys, kung may record na kayo sa DMW, palagi nyo pa rin dadalhin ang inyong latest printed contract at kung available ang inyong lumang contract verification, ay dalhin nyo rin. Just in case man, hanapin ito sa immigration. So dahil nga sa unang araw pa ng 2026 gagawin ang pagbabago ng DMW, sa ngayon ang latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ay eto pa rin guys. Kaugnay nga ito sa anunsyo ng Department of Migrant Workers na alisin na ang UEC at pag-isay na ito sa e-travel na posibleng ipatupad ito sa unang araw ng taong 2026 or mas mapaaga depende na lang sa magiging resulta ng isinasagawa nilang pilot test run. Ngunit bago makakuha ng e-travel na ipinag-isa na sa UEC ay kailangan pa rin ng documentation sa Department of Migrant Workers o sa opisina ng DMW at ang magiging resulta or ang lalabas ay e-travel na, mawawala or maglalaho na ang UEC. Anunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na papalitan na ng e-travel pass ang dating Overseas Employment Certificate or OEC bilang pangunahing dokumento ng mga OFW na aalis ng bansa. Tiniyak naman ng kalihim na ang bagong sistema ay ligtas at protektado pa rin laban sa illegal recruitment. Narito ang balita ni Cherry Light. Kinumpirma ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kasalukuyang isinasa ilalim sa pilot run ang bagong sistema at inaasang magiging ganap ang implementasyon ng paggamit ng e-travel pass kapalit ng OEC pagsapit ng unang araw sa susunod na taon o mas maaga pa depende sa magiging resulta ng pilot testing. Paliwanag ng kalihim, mananatili pa rin ang dokumentasyon at proseso ng pagpaparehistro sa DMW upang matukoy ang mga manggagawa at matiyak na matutulungan sila kung sakaling may aberya. Gayunpaman, hindi na OEC ang binibigay na resulta ng proseso, kundi iisang dokumento na lamang, ang e-travel pass. Sa bagong sistema, sapat na may e-travel pass at clearance mula sa DMW ang isang manggagawa upang makalabas ng bansa. Kasalukuyang nakapaloob ang serbisyo sa portal ng egov.ph, ngunit kinakailangang magparehistro muna ang mga OFW bago makakuha ng kanilang e-travel pass. In other words, maglalaho na yung OEC. But that doesn't mean na wala ng documentation requirements sa DMW. You will still enter the DMW app, get your workers registered with the DMW process there, and once cleared, may access na kayo sa e-travel pass, which is the outcome document, hindi na OEC. Tiniyak din ng DMW na mas madali at mas magaan ang bagong sistema kumpara sa OEC dahil online na ang proseso nito. Kailangang mag-login lamang sa egov.ph, piliin ang DMW icon at doon magparehistro. Pagkatapos nito ay otomatikong mailalabas ang e-travel pass na libre at walang bayad. Dagdag ng kalihim, tinatayang nasa 70,000 manggagawa na ang nakinabang sa pilot run. Kapag umabot sa 200,000 ang bilang ng mga gumagamit, saka ito ilulunsad ng tuluyan para sa lahat ng OFWs kabilang ang mga bagong hire. So merong 70,000 na ang na-push na namin to the e-travel pass within the EGOV. Na-push na namin sila sa e-travel pass issuance within the DMW system. Samantala, suportado naman ng Philippine Association of Service Exporters Incorporated o PASEI ang bagong sistema na sinusulong ng DMW para sa mga OFW. So napapabilis po ang pag-deploy ng mga workers natin at the same time napapadali talaga ng husto kasi digital na po siya. So nabi-verify na po, hindi na kailangan maraming mga documents na dala-dala. Nababawasan yung bit-bit ng mga papeles. So now we go paperless. So this is a good and we welcome it na development. Para sa aming mga PRA, lalo-lalo sa mga OFW, ito po ay good news sa lahat kasi po ay list hassle na po ito sa PRA sa pagpapaprint ng mga documents. Tapos yung mga OFW po natin ay mabilis po ang process nila sa immigration kasi paperless nga po.
For sure ay magdudulot ito ng kalituhan lalo sa mga OFW na hindi marunong or hindi magaling online. Pero guys, sa panahon ngayon ay kailangan na natin mag-innovate or mag-adapt ng digital dahil nasa digital era na tayo ngayon. At sa mga hindi naman marunong online ay for sure ay allowed pa rin naman mag-walk-in sa nearest POA office sa inyo para magpatulong magpagawa ng e-travel na pinag-isa na sa OEC. So dahil nga posibleng sa unang araw pa ng 2026 ipapatupad ang nasabing advisory or anunsyo ng Department of Migrant Workers, sa ngayon ay dati pa rin ang requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. At sa mga walang idea, eto guys, updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng October 2025. At may mga post na nga at balita na kumakalat na aalisin na daw ang OEC ayon daw yan sa DMW. Guys, maghinay-hinay muna tayo. Oo nga't may anunsyo ang Department of Migrant Workers na pag-iisay na ang OEC at e-travel. Maghihintay muna tayo ng upcoming advisory at update tungkol dito at kung paano ito gagawin. Dahil magsasagawa pa sila ng pilot test run tungkol dito kung magiging epektibo ba ito. At hindi naman nila pwedeng i-mandatory na sa eGov app lang ito pwede kunin. Dahil hindi naman lahat ay nakapag-register na sa eGov app. Dahil marami pa rin nagkakaproblema. Meaning, hindi naman 100% accurate ang eGov app. Sana wag nilang alisin na pwede pa rin mag-register direct sa website. Pero guys, gaya nga ng sabi natin, maghihintay pa tayo ng upcoming update at advisory tungkol dito. At kapag ipinatupad na ito, ay gagawa naman natin ito ng video tutorial or ng step-by-step guide para madaling sundan ng mga kababayan natin. Dahil ayon naman sa Department of Migrant Workers, ay gagawin nila ito para mapadali ang proseso. Pero sa ngayon guys, ay dati pa rin ang mga requirements. Sa PAPSBAM account pa rin natin kukuha ng OEC or ng OEC exemption. Sa mga hindi naman marunong online, kahit ipatupad pa itong pag-iisa ng e-travel at OEC, ay wala naman kayong dapat ipag-alala. Dahil pwede pa rin naman mag-walk-in sa any or sa nearest POA office sa lugar niyo. Dahil hindi naman nga lahat ng mga OFW ay marunong or maalam online. So, ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng October 2025, eto pa rin guys. Panoorin at unawain para makuha ang kumpletong detalye. So, eto ang mga requirements sa mga uuwi sa Pilipinas na mga OFW para sa kanilang bakasyon. Number 1. Ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. At meron pang karagdagang polo verified contract para sa mga OFW na may mga employment changes. Kagaya sa mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata, at yung mga OFW na galing sa visit visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyong pa-verify sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated OEC sa POA sa Pilipinas. Ngunit sa mga dati nang nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli babalik sa parehong employer at walang employment changes, hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption online. Pero kung hindi naman kayo marunong online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayong magpaprint ng OEC exemption sa kanila. Basta guys, kahit exempted na kayo sa OEC at hindi na kailangan ng panibagong polo verified contract, ay lagi nyong dadalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas ang inyong lumang contract verification kagaya nito. At ang bago nyong printed na kontrata galing sa inyong employer. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration, pero just in case lang hanapin ito sa immigration kahit may dala kayong OEC exemption. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang OEC exemption.
Yung yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat same. Yes. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing, exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so online. Online lang na yung proseso mo. Yun. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangan ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Sa mga manggagaling naman sa Saudi Arabia, kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Pero dito sa United Arab Emirates ay wala naman tinatawag na exit re-entry visa. Sa mga OFW naman na mag-for good na, ang kailangan nyo pa uwi sa Pilipinas ay e-travel arrival card registration, passport, ticket, at final exit visa. Dito naman sa UAE ay hindi naman final exit visa ang tawag, kundi cancellation paper or visa cancellation. Sa ibang bansa naman ay release paper ang tawag dito. So yan ang mga requirements sa mga pauwi sa Pilipinas. Ito naman ang mga requirements kapag pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong OEC. Number 3, ang inyong visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. So, ang Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At ang lagi natin pinapaalala, number 6, ay ang inyong OWA membership. Guys, inuulit natin na hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon. Dahil insurance nating mga OFW ang ating OWA membership habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. At mapapakinabangan ito ng ating pamilya just in case man may mangyari sa isang OFW. OWA coverage po natin? Yes. Okay. Your Honor, Madam Chair, una po sa lahat, ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership.